yung ibabaw sa teksto, awit, video, pelikula, at iba pang material. So, pinaniniwalaan din yung hukot na ang diskurso sa Pilipino kung panipunan ay maaaring inuma ng mga pangyayari sexual o pangkat. Pinaniniwalaan din na ang mga diskurso ito ay kapangyarihan na ay nahuhugi ng individual at ang kanilang mga karanasan sa lipunan. Ang mga ganitang uri ng diskurso sa pananamit hukot ay maaari ng bola sa isang iyak na nagkatuhan. So, pag sinabi lang natin, pagsusuri sa diskurso or discourse analysis, ito lang yung pagsusuri ng, nakatuwa sa proseso ng pagsusuri sa paggamit ng media sa loob ng pagnipo ng konteksto. So, wika at konteksto, ang dalawang mahalaga na elemento ng pagsusuri ng diskurso upang masuri na maayos na ang diskurso. So, yun lang yung pagsusuri ng diskurso. So, yung sa nagtaman is the SWOT, SWOT analysis. Tumutukoy ito sa pagsusuri ng kalakasan or strength and kainan or weakness ng isang programa o plano at mga oportunidad o bagay na makakatulong sa implementasyon at mga banta o bagay na maaaring makahadlang sa implementasyon ng programa o plano. San Juan et al. 2019. Ito ay unang ginamit ni Albert Hamilton noong 1980s at sa ngayon ay 60s pala at sa ngayon ay ituturing na isa sa pinakamakapangyarihang kagamitan sa pagsusuri para sa isang matatag na kalakalan. Ginagamit ito sa kontekstong kalakalan upang makapaglilok ng isang matatag na pundasyon ng tagatangkilik o market. Kung titignan naman ito sa personal na konteksto, ito ay makakatulong sa pagbuo ng isang karera sapagkat dito mapapahalaga ang isang talino, abilidad at pagkakataon o oportunidad. So, pag sinabi ng SWOT analysis, so, hindi lang kadalasan, so, lagi siyang ginagamit in business. So, which is yung SWOT, is in strength, weaknesses, opportunities, and threats. So, pag sinabi natin yung SWOT na sa dalawa, so, yung una, yung strength and weaknesses is tinatawag natin internal factors. Opportunity and threats naman, tinatawag natin siya external factors. Kung sinabi natin internal factors, ito yung mga nasa loob ng yung mga nangyayari sa loob ng business. And the external factors, ito naman yung nagaganap sa labas. Sino gusto magbasa? Yes, na. Malakang sa enforcement bilang gabay upang unawa ng konsepto ng pagsusuri hanggang sa ilalim ng ano yun? Mahalaga na sagutin ang mga sumusunod na katanungan at pangatay. Una, anong kalamangan o bintana na mayroon sa mga organisasyon ng iyong kailangan? Pangalawa, ano ang kinaangat mo sa iba o tinatawag ng mga competitor o kalaban ng kumpanya? Pangatlo, anong itinatanging o pinakamababang halaga ng pagpupuli sa mga pinagpupunan ng wala ng kalaban o competitor? Pang-apat, anong mga kalakasan mo na makikita ng ibang tao na tumatangkilik sa iyo? Pang-lima, ang mga salik na nangangahulugan na ikaw ay kumikita. At pang-huli, anong kakaibang bentahe ang iyong organisasyon or unique selling proposition? So, ito lang yan. Pag sinabi natin strengths or kalakasan, so dito, kinukumpare natin yung business natin and other business na kung saan tayo mas lamang, tapos kung saan tayo mas nagkakaroon ng
matutukoy ang kahinaan ng samahan o organisasyon ng kinabibilangan. Una, ano-ano ang maaaring paghusayin? Pangalawa, ano ang nararapat iwasan? Pangatlo, ano-ano ang kahinaan ng iyong samahan o organisasyon na maaaring makita ng mga tao na tumatangkilik sa iyo? At ang panghuli ay ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa benta ng iyong samahan o organisasyon. So, pag sinabi na naman ng kahinaan, so, ito naman, hinahanap natin kung saan tayo mahina. Yung halimbawa, hindi yan tayo mahina. So, kita, maaaring mag-base sa mga competitors natin or depende sa mga sellers. So, if, kakaunti ang sellers mo, which is, meron kang, certain problem na mahina ka doon. So, halimbawa, so, yung kahinaan is nagiging stress, kalakasan din. So, for example, ayan. So, yung kahinaan, so yun nga, pag gumawa, magaling ako sa selling, tapos malakas, sa selling, pero yun yung aking strength. Tapos, yung aking kahinalis, magaling ako sa selling, pero mahina ako sa pag-compute. So, with that, malulugi yung aking business. Ganun na yun. So, sino ang magsasabi ng opportunity? Yes, Ali. Ako tutulong din ang pagsagot sa mga sinusunod na katanungan upang matutunan ang pangangailangan ng sagot sa aspekto ng pagkakataon o opportunities. Ano-ano ko talagang oportunidad na nakikita ko sa payagin. Number 2, ano ang kapanapan namin nakaganapan at trends ang nababalik. So, dito naman sa opportunity, so ito lang naman yung nagkakaroon ka ng opportunity para umanan din yung business. For example, yung instructional muna, yung mga customers mo ay mayayaman. Siyempre, ibebenta mo sa kanila yung mayayamang product. Then, mga lower class naman. Pwede nyo siya, pwede yung magbenta yung mga affordable products sa kanila. So, pwede din yung depende ka rin sa mga population ng iyong nasasakupan. So, pag dami ng dadamihan mo yung iyong supply. Pagkakunti na, hindi ka lang. So, depende rin yan sa trend, opportunity, and the season. So, katulad yung summer. Pwede ka mag-business ng mga malamig, swimsuit, etc. So, yan. Yes, Rachel. Patutukoy ng isang mag-aaral ang mga talata sa kanilang organisasyon kasamahan gamit ang mga susunod na katanungan tinatupad. Ano-ano ang mga balakid ang kinaharap mo sa pangangasiwa sa iyong organisasyon kasamahan? Ano-ano ang ginagawa ng iyong mga kalaban o competitor? Ang standard ba ng kalidad para sa iyong trabaho, mga produkto at servisyo ay nagbabago? Or ang mga pagbabago lang sa teknolohiya ay nagiging pangalooban sa iyong posisyon? 5. Ikaw ba ay may mga pautang na hindi usismik o suliranin sa dami ng pananalipi? At 6. Ang mga kahinaan ba ng iyong negosyo ay may malaking banta sa iyong negosyo? So, dito naman, ina-analyze mo naman yung business mo kung saan nagkakaroon ng problema. So, for example, yung business mo yung pag-desida ng sigarilyo pero malapit ka sa school. Ayun, let's go. So, yung threats at opportunities, minsan, yung threats nagiging opportunity. So, di ba malapit ka sa school? Siyempre, hindi mo tinda ka ng di ba may school supplies, pagkain, e-cash. Pero yung naman na ang kabutihan ng SWOT. So, ang kabutihan ng SWOT, ang pagsusuri, ang paggamit ng SWOT, ang pagsusuri ng mga organisasyon ng samahan ay maaaring kabutihan na kayo tulad ng mga sumusunod. So, pag-focus ng mga bagong solution at susuri
ba, ina-analyze natin yung mga strengths and weaknesses natin so that ma-address natin kung saan tayo nagkira. So pagtungkol sa mga balakid na nakatulong kung makabuha sa pagpisahan, ang mga layunin ng pag-aaral, magpapasya sa direksyon ng kung saan sila magiging yung ito. So, di ba, ina-analyze mo nga yung weaknesses mo, pwede rin na. So, number 4, pag-aaral ito upang magkaroon ng palitang puro or brainstorming sa mga nagsasagawa ng pag-aaral. So, palima, mapataas ang credibilidad ng interpretasyon na siyang magagamitan sa presentasyon ng mga nagsasagawa ng pag-aaral. Pang-anim, makakatulong ito upang malaman kung isang layunin ay kanyang mga mo ay batay sa tinakdang oras at kakayahan ng organisasyon o samahan. So, at pang-huli, makakatulong ito sa mga organisasyon o samahan upang sila ay magkaroon ng mga misyon para sa isang praktikal na efficient output ng may pagpapahalaga sa lahat ng kanyang potential, di ba? Pag nag-analyze tayo ng problem, so mas nag-improve tayo doon, mas na papalagay tayo sa mabuti, at yung mga masasama ay mas naiiwasan. So, minsan, pag naglakan tayo, mas nai-improve yung business. So, naiintindihan mo ba yung SWOT analysis? Okay. So, ito naman, ito na pag-usuri pang-curriculum or pang-programa. So, ang kritikal na pag-usuri pang-curriculum o pang-program. So, tumutukoy sa suliranin sa mga negatibong aspekto ng isang curriculum tungo sa layunin pag-usuri. Linangin pa ito. So, isa sa halimbawa ng ganitong pananaliksik ay review of Philippine regulation laws and regulations. So, gain, DAX, prospects. Ina Juliet S. Ambino at Melissa Suzanne L. Basto. As the Philippine Mining Act of 1995 is the law sufficient in achieving the goals of output, growth, attracting foreign investment, environmental protection, and preserving sovereignty, the Robert B. Raimundo. Maaari naman yung kayang pagsipag at pagsusuri sa programang Balik Scientist ng Department of Science and Technology ng Pilipinas para sa methodology. So, pag sinabi natin, critical na pagsusuri pang curriculum, ito lang yung yung atake niya is ang atake niya is social reconstructivism, which is yung ina-analyze mo yung mga problem in yung curriculum in the high school. So, with that, i-improve natin yung